Sa panig naman itong San Miguel Beer, ang balita ngayon ay mukhang interesado at determinado itong SMB na makuha ang serbisyo nitong si Cedric Fairfield mula dito sa Blackwater Bossing. Ngayon alam na natin yung sasabihin ng iba na yan ay nasa kampo ng MVP Group at malabo yung makuha nitong San Miguel. Pero iba kasi yung sitwasyon nitong si Cedric Fairfield. Ito kasing si Cedric Fairfield, bago pa yan dinraft ng Blackwater, meron ng mga umiikot na balita na ito ay mapupunta dito sa SMB. Natatandaan ba ninyo yung lumabas na report noon na ang magiging ka-trade daw nitong si Fairfield ay si Terence Romeo? Obviously, hindi naman natuloy yung trade na yan. Pero itong kontrata kasing pinirmahan ni Cedric Fairfield, meron siyang option dyan na maging free agent. Ibig sabihin, pwede siyang umalis kung hindi na niya gusto dito sa Blackwater Bossing. At sa tingin ng karamihan, mukhang ganyan nga ang mangyayari dito. Dahil syempre, ayon dito sa mga insiders, mukhang hindi kontento itong si Cedric Fairfield dito sa nagiging resulta sa, sabihin na natin performance ng Blackwater Bossing. At sino ba naman ang matutuwa, lalo na't nakita natin na nahihirapan nga sila na manalo. At itong si Fairfield, syempre ang gusto niya yung nandun sa playoffs at nagko-content para sa championship. Kaya nga ang balita mukhang ito si Fairfield ay kukunin na ditong San Miguel Beer para matagdag dito sa kanilang lineup. At kung sakasakali na matuloy ito, masasabi natin na mareresolba na yung kakulangan dito sa backcourt scoring ng San Miguel. Pwede na nilang alisin itong si Chris Ross dahil hindi naman ito nakaka-score at matanda na rin. So malamang Cedric Fairfield at Wamit Yongson ang maging bagong backcourt nitong San Miguel, at itong si Chris Ross at Simon Enciso ay mate-trade na. Ang pag-uusapan na lamang ay kung sino ang ibibigay ng San Miguel Beer dito sa Blackwater. Baka first round draft pick at baka itong si Chris Rosales ay isama na rin dito sa ibibigay ng SMB. Nanalo na itong Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts at dahil nga pasok na sila sa semifinals, ibig sabihin yan na ang pinaghahandaan ngayon ni Coach Tim Cone. Yes, marami pang reklamo itong consultant ng Meralco Bolts na si Nenad Vucinic, pero para dito sa Barangay Ginebra, tapos na yung quarterfinals nila at diretso na sila dito sa semis kung saan makakaharap nila ang number 1 seed na Northport Batangier. Hindi syempre overconfident si Coach Tim Cone dahil alam niya mabigat itong Northport. At sa ngayon, mukhang ayon dito sa mga insiders, nagpaplano itong Barangay Ginebra na gumawa ng paraan para maging mas malakas pa yung kanilang lineup. At mukhang ang gagawin itong Gene Kings ngayon ay dadagdagan nila ng isa pang big man yung kanilang roster para maging, sabihin natin, mas formidable. At ang posible na kunin ng Barangay Ginebra dito ay itong si James Laput mula dito sa Magnolia Chicken Templados sa pamamagitan ng isang 3-team trade. Posible na masama ang terra firma dito kung saan ang magiging resulta niyan, itong si James Laput mapupunta dito sa Barangay Ginebra. Samantala naman, itong Magnolia Chicken Templados ay makukuha itong si Ben Adamos. Hindi pa madetermina kung sino mapupunta dito sa terra firma Jeep, pero posible na si Joseph Eriobu. So, yan ngayon ang plano ng Barangay Ginebra na kumuha ng isa pang center para maging backup ni Japet Aguilar. Sa ngayon, mukhang hindi naman kinakailangan ng scorer talaga na center ni Coach Tim Cone dahil okay na sa kanya itong Japet Aguilar, Troy Rosario, Jamie Malonzo. At kung sakasakali nga na makuha nila itong si James Laput, magkakaroon sila ng additional pang option habang nagpapagaling itong si Isaac Go. Kaya sa tingin ko itong ganitong klaseng trade, sigurado na magiging maganda resulta nito para dito sa Barangay Ginebra, lalo na at gusto nilang siguraduhin na makababawi sila dito sa Northport na tumalo sa kanila dito sa eliminations noong conference na to. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay busy na dito sa paghahanda para makasiguro na sila ay magkakaroon ng mas magandang All-Filipino. At ang ibig niya sabihin ay pinagpaplanuhan na nila yung mga trades na posibleng gawin. At isa nga doon sa kinukonsidera dyan ay of course palitan na o trade na itong si Calvin Abueva, si Rom De La Rosa, si Jeric Balanza, si Russell Escoto at yung iba pang mga hindi nagagamit na players ng Magnolia. Marami naman kasing options dito ang Magnolia para masiguro na sila ay magiging mas competitive. At sa ngayon, ang isa doon sa mga teams na pwedeng makausap ng Magnolia ayon dito sa mga insiders ay itong Phoenix Fuel Masters. Kasi itong Fuel Masters na eliminate din, kaya hindi na nakapagtataka na isa sila doon sa mga teams na pwede nang kausapin ng Magnolia sa isang trade. Ang matunog na pangalan dito talaga si Jason Perkins sa Tyler Tio na posibleng mapunta dito sa Magnolia kung sakasakali.
At kapag yan ay nangyari, masasabi natin na at least kung madagdag itong si Jason Perkins sa Magnolia, magiging mas formidable yung kanilang power forward roster at syempre yung kanilang center spot. At sa ngayon, itong Magnolia ayon dito sa mga reports ay kinokonsideran na rin na palitan ito si Chito Victorero. Ang pinag-uusapan na lamang ay kung sino ang pwedeng ipalit dito. Alam natin na maraming kinokonsiderang options dito ang Magnolia, pero kinakailangan din natin pag-isipan na sa ngayon itong Magnolia Chicken Templados ay gagawin ng lahat para sila ay makabawi na at alam natin na dahil sila ay nalaglag ng maaga sa playoffs, magkakaroon ng major revamp dyan, hindi lang sa players kung hindi pati na sa coach. At sa ngayon, wag na rin tayong sabihin na nating masurpresa kung itong si Ryan Gregorio ang kunin nitong Magnolia Chicken Templados at idadagdag dito sa kanilang coaching staff at baka siya nga maging head coach at tuluyan na ito si Chito Victorero ay mapalitan na at magkaroon ng fresh start ang Magnolia. Itong Rain or Shine ni Lasto Painters ay tinalo itong Converge Viper XS. Medyo maraming fans ng Converge ang nanghihinayang sa naging resulta nito dahil alam natin marami ang naniwala kasi na kung on paper parang mas malakas yung lineup ng Converge kumpara dito sa lineup ng Rain or Shine. Pero nanaig yung experience yan nitong Rain or Shine at nagkaroon ng very poor game ito si Jordan Heading kung kailan siya kinailangan. Ang sabi nila meron daw itong injury at iniinda pero hindi natin matiyak. Pero ang punto dito, nanalo itong Rain or Shine at ngayon makaharap na nila sa semis itong TNT. At ayon dito sa usap-usapan nga mukhang TNT Hinebra rematch na ito. Parang ganyan ang mangyayari kaya abangan natin pero hindi pa na sisiguro kung ganyan nga. Pero mukhang kung ikaw ang TNT tropang giga, abay maganda ka matchup itong Rain or Shine ni Lasto Painters dahil alam mo naman na mahusay na coach din niya si Yang Giao pero ang advantage syempre nitong TNT tropa ay nasa kanila nitong si Ronde Hollis Jefferson. Kaya sa tingin ko mukhang ganito nga magiging sitwasyon dito kung sakasakali. At sabihin na natin na magiging matindi nga yung line-up ng TNT pero may laban naman dyan itong si Coach Yang Giao lalo na kung sisiguraduhin nila na makocontain nila kahit papano at maging physical ang defense dito kay Ronde Hollis Jefferson. Kapag yan ay nangyari sa tingin ko magkagawa ng paraan nitong Rain or Shine na at least mag-content dito. Ibig sabihin kasi yung ibang fans ang tingin makawalisin lang ng TNT itong Rain or Shine pero sa tingin ng ibang insiders hindi naman ganyan ang mangyayari at makakagawa naman ng paraan itong ROS para kahit papano'y lumaban. Ang aabangan natin dito kung ano magiging resulta nito para dito sa Rain or Shine kung sakasakali nga na sila'y magkaroon ng isang explosive game mula dito sa kanilang import at syempre dito sa iba nilang local players katulad ni Karakot at itong si Anton Asistio. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Michael D., Alicia Garcia, Katsakino Tukusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Anthony Alon, pati na rin sa iba pa natin na mga taga-subaybay.